Hello guys, hello Libra. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Libra. At ay para sa last new moon in 2024. So, yung new moon natin is December 1. But, explain ko lang yung energy na to is pwedeng mag-last siya until 2024. So, December until December 30, until New Year, or so, kung kailan to, pwedeng mag-resonate sa'yo. Okay? So, Libra, first two cards mo dito is last quarter moon in Sagittarius and then full moon in Pisces. Wow! Libra, nako. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Libra, na kailangan mo daw na magpasalamat. Magpasalamat ka daw sa lahat ng blessings na natanggap mo, or kung wala kang blessings na natanggap, pasalamat ka na buhay ka, diba? Pasalamat ka na may nagmamahal sa'yo. Pasalamat ka na may anak ka. Unahin natin yung sarili natin, diba? Yung parang, okay, be thankful na buhay tayo. Second is, be thankful na healthy tayo. Third, be thankful na andito pa rin tayo, diba? So, dito sinasabi na siguro may mga grudges ka, resentment, na kailangan mo nang alisin. Forgive, forget, let go, let God. Kung walang humihingi ng tawad sa'yo, nagagalit ka sa sarili mo, patawarin mo yung sarili mo. Nagagalit ka sa ibang tao, alisin mo yung grudges mo, alisin mo yung resentment mo, alisin mo yung lahat ng negative energies, lahat ng nararamdaman mo. Subukan mo lang, diba? Kasi, ikaw yung nagsisimbolo ng balance. Pag yung nagsisimbolo, yung palaging masayahin, ikaw yun palagi kang masayahin, palagi kang kalmado. Pag halimbawa nasobrahan ka ng stress, nasobrahan ka ng problema, mahirap i-handle yun kasi masaya ka lagi Yung parang nakikita ka ng mga tao na eto si Libra sobrang balance, kalmado lang. Tapos pag nakita nilang malungkot ka, parang hindi sila masasanay doon. Parang maiisip nila, ay may problema si Libra, ganyan ganito. So dito sinasabi na kailangan mong i-prioritize yung sarili mo sa ngayon. Self-love, self-care. So nakikita ko sa inyo dito na merong mga Libra na pwedeng makaresonate kayo sa energy ng mga Aquarius and Gemini. But tingnan mo dito sa baraha mo. Sinasabi dyan sa'yo na maraming nawala sa'yo, maraming expectation. Ang nakikita ko sa'yo dito, Libra, posibleng meron kang hinihintay. Isang parang ano siya, like offer, money, is either career ba yan, or kung ano man yan na ino-offer sa'yo, or pwedeng naghihintay ka ng swerte, ng good luck, ng good fortune. Pero nawala sa'yo, parang ganun. Andito yung vast universe. Yung universe na to sinasabi na napakalawak ng universe. Napakalawak, napakalaki ng kaharian ng Panginoon. Siguro sa ngayon, maraming nawala sa'yo. Siguro sa ngayon, maraming nagsara na opportunity sa'yo. Siguro sa ngayon, maraming biyaya ang ini-expect mo pero hindi dumating. Instead of blessings, disappointments yung nakuha mo. But sinasabi sa'yo dito ng barahan ng vast universe na huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Be positive. Magpasalamat pa rin tayo. Diba? In times of darkness, in times of problems, napakahirap sabihin mo ito na sasabihin natin magpasalamat tayo. Ano bang ipapasalamat? May problema ka na nga. But sa totoo talagang buhay, pag meron tayong problema, pasalamat ka pa rin kasi buhay ka. Kasi alam mo ba, yung mga patay na, hindi na yan ang problema. Wala na silang problema. Yung problema na meron ka sa ngayon, senyales yan na buhay ka pa. So be grateful. Okay? Huwag mong sisihin yung sarili mo kasi nakikita ko sa'yo dito, nagsisisi ka. Sinisisi mo yung sarili mo. Parang sinasabi yung kasalanan ko to. Ako yung may kasalanan, ganun. So wag mong gagawin yan. Okay? Wow. King of Cups, Two of Pentacles, same present, King of Pentacles. Sinasabi sa'yo dito, Libra, na
At ang pagiging King of Cups, natural yan sa'yo. Yung kalmado, mabait, mabuting tao, kalmado, walang kaaway, parang walang masamang tinapay. Yan kay. Yan daw yung wag mong aalisin sa sarili mo. Sinasabi ng bira sa'yo dito na wag kang mag-alala kasi malapit ng maayos ng gusot. Yung mga gusot sa buhay mo, yung mga problema na yan ay malapit ng matapos. Yung problema mo sa pera, yung parang imbalance sa pera, yung parang namumroblema ko kung saan mo pupulutin yung perang ito, kung sino yung tutulong sa'yo, saan mo ba kukunin yung lump sum of money na yan. Sinasabi ng bra, huwag kang mag-alala. Ang unahin mo dito, the impress, is sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo, physical body, mental health. Napaka-importante dito yung mental health kasi may mga librang hindi nagsasalita na parang kahit may problema na sila, hindi nila sinishare. Yung parang sila lang na yung kalooban nila parang puputok na, yung isip nila parang puputok na, pero hindi nila sinasabi. Nagsasuffer silang mag-isa. Dito sinasabi sa'yo na take care of your body, take care of your health, mental, physical, emotional. Huwag kang masyado mag-isip dito sa perang to. Pera lang yan. Isipin mo yung sarili mo. King of Pentacles sinasabi, okay, after mo makapag-rest, after mo makapag-reflect, makapagpahinga, parang bagong buhay ito, Libra. Diba? Pag healthy yung body natin, nakapagpahinga tayo, magiging sobra tayong progressive sa trabaho natin. Like ganun, diba? Pag may sakit yung tao, hindi ka makakapagtrabaho eh. Pero pag malakas yung katawan ng tao, kahit anong klase ng trabaho kaya mo. Marami kang kikitain kasi malakas ka. Pero pag nanghina ka, wala, zero yun. So dito sinasabi, unahin mo na palakasin yung loob mo, yung sarili mo, kasi yan yung importante. Iwasan mo yung sobrang takot, iwasan mo yung sobrang pag-aalala kasi minsan, 90% ng pag-aalala natin, hindi naman nangyayari. Diba? Overthink lang tayo ng overthink. Diba? King and Queen of Cups nandito. Kasi sinasabi, kailangan talaga ng balance si Libra. Queen of Rods, balance din. Sinasabi sa'yo, tingnan mo, sinasabi sa'yo na hindi naman mangyayari yung kinakatakutan mo. Kasi nandito yung Six of Rods eh. Sinasabi na emotionally, financially, mapagtatagumpayan mo yan eh. Diba? Meron ditong, siguro, mga 3rd week siya ng December. 3rd week, 4th week ng December. Or pwedeng 1st week ng January. Nakikita natin na may isang victory and success ka na posibleng mapagtagumpayan talaga. Pwedeng may salary increase, recognition, rewards, panalo ka sa kaso mo, or pwedeng marami kang makukuhang papure, parang magko-congratulate sa'yo, Libra. Okay? So yun, diba? So yung December mo is sobrang happy. And nakikita ko sa'yo dito, maraming mga tao sa paligid mo ang posibleng tutulong sa'yo, pwedeng bigyan kanila ng inspiration, and nakikita mo yung death card dito. Death card na in upright is manifestation ng transformation siya in a positive way. So sinasabi, lahat ng mga pinagdadaanan mo dito ay posibleng ma-recover mo siya. Emotionally, may mga celebration ka na posibleng isa-celebrate. Merong mga business openings, may mga taong gusto kang suportahan. And nakikita ko yung good news dito na posibleng makatanggap ka ng good news na yung iniintay mo na matatapos na ay posibleng matapos na. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng yung karelasyon mo, if ever lang, may karelasyon ka dito na pwedeng hindi kayo magkapareho ng mindset, or pwedeng hindi kayo magkapareho ng emotion tungkol sa pera. Okay? Parang ganun. For example, may inheritance na nakuha yung asawa mo, yung boyfriend or girlfriend. Parang ganun. And then, gusto mo sana na i-keep yun as savings, diba? Parang ganun. Gamitin ito sa tama. Kasi pwedeng isa sa inyong dalawa ng karelasyon mo ay makatanggap ng limpak-limpak na salapi. Diba? Limpak-limpak na salapi ito. And isa sa inyo din, posibleng masaktan dahil sa perang yan. Ibig sabihin, hindi kayo magkakasundo kung ano yung gagawin nyo sa perang yan. Like, ikaw, yung gusto mo i-save yun, or pwedeng i-business, or pwedeng i-invest. Pero ito naman na karelasyon mo, iba din yung gusto niya eh. So, pwedeng hindi kayo magkasundo, magkasakitan kayo ng salita,
dahil lang dyan sa perang yan. So, mag-iingat ka. Mag-iingat kayong dalawa. Okay, and last card mo dito is Page of Rods. Sinasabi na may prediction para sa future mo, pero wala pa na information. So, yun ang kailangan mong abangan. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!